Yo, magandang araw mga parekoy. So andito na naman yung ating bagong tutorial ngayon. So basic lang kasama sa ating mga scheduled maintenance. So nandito mga parekoy yung ating two-stage air compressor kung saan ito ay driven, electrically motor driven. So 5.5 kilowatt na motor yung ginagamit natin mga parekoy upang mapagana or mapaikot dito yung ating mga two-stage air compressor. So sinasabi natin two-stage dahil sa itsura pa lang mga parekoy is makikita na natin na dalawa yung piston na ginagamit natin. So malaki at saka maliit. So dito naman yung ating mga air reservoir or yung ating mga tangke ng hangin kung saan dito tayo nag-i-imbak ng hangin para gagamitin natin sa pagpapaandar ng ating makina, paglilinis ng deck at iba pa. So dito mga parekoy, papakita ko sa inyo yung langis na ginagamit natin is lube oil 40. Ngunit ang nangyayari mga parekoy is nagiging gatas na yung kanyang kulay. So dahil yan mga parekoy sa moisture na nanggagaling sa ating compression ng ating mga piston, syempre yung hangin pag na-compress yan kasama niyan yung moisture ng hangin. So syempre yung moisture ng hangin mabigat yan, bababa yan sa ating mga piston ring, at syempre pagkalusot niya sa piston ring is mahuhulog na yan mga parekoy papunta sa ating crankcase or sa lalagyanan ng ating langis. So ngayon testing natin yung ating mga compressor is running yan. Ngunit yung ating langis dito is may kasamang moisture na ng tubig. So habang paparami yung tubig mga parekoy is magkukulay gatas yung ating langis dito at mawawalan ng lubrication purpose yung ating mga langis, kung kaya kailangan natin itong i-change oil. So isang malaking palatandaan mga parekoy na yung ating mga langis dito is may halong tubig. Kung makikita nyo mga parekoy na ganitong kulay yung langis na ilalabas ng ating mga compressor. So ayan mga parekoy, nagkukulay gatas na siya. So ibig sabihin pag ang langis natin na lube oil 40 or W30, kapag nahaluan na yan ng moisture ng tubig or mismong tubig mga parekoy, kapag na-circulate yan ng ating mga makina is nagkukulay gatas ang magiging itsura niyan mga parekoy. So laging tandaan kapag nagkulay gatas ay may halong tubig yan mga parekoy. So gagawin natin ngayon, bubuksan natin yung ating bintanilya dito sa ating mga compressor para makita natin yung looban nito at malinisan natin ng maayos at mapunasan mga parekoy para makasigurado tayo na malinis yung ating crankcase bago tayo magpalit or mag-change oil dito ng panibagong langis. So ginagamit natin mga parekoy, gaya na sinasabi ko kanina, is lube oil 40. So ayun na nga mga parekoy, mapapansin nyo na kabuuan ng ating langis sa ating crankcase is nagkulay gatas na nga siya dahil nga may halong tubig. So dito mga parekoy, hindi ko matansya kung gaano karami ito kasi nga sa paglalagay natin dito, pagta-top up ng ating mga langis is nagbabase lang naman tayo sa ating dipstick. So tansya ko dito mga parekoy, nasa mga 3 liters lang yung laman ng ating mga compressor. So ganun na nga mga parekoy, yung ating compressor is parang makina din yan. May sariling crankshaft, meron din yung main bearing, meron ding Conrad bearing, meron din tayong connecting rod, meron ding piston at saka mga piston ring. So basic lang dito mga parekoy yung kanyang mga fundamentals, parang makina lang din. Ngunit yung nagpapaikot dito mga parekoy, kaya ng sinasabi ko is electrically o motor driven siya, kadalasan 3-phase induction motor. So ayan mga parekoy, makikita nyo naman kaagad na nandyan nga yung ating mga crankshaft at saka connecting rod. So mamaya mga parekoy, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng mga deflection dito sa ating mga connecting rod. So pinakamadaling gagawin natin mamaya mga parekoy is titingnan natin na yung ating end plane ng ating connecting rod at side plane ng ating connecting rod mga parekoy sa kanyang crankshaft. So ginagawa natin yung mga checking na yan mga parekoy upang masigurado natin na swabe yung ikot ng ating connecting rod sa kanyang main bearing, at saka makikita rin natin mga parekoy, mapapansin natin na hindi maingay yung ating compressor dito kapag katama sa clearance yung ating end plate. So siya nga pala mga parekoy, yung ginagawa namin dito dati, yung bago pa yung ating mga two-stage air compressor, is running hours yung ating binabasihan bago tayo mag-change oil dito. So pwede natin siyang i-change oil pagka ginagamit natin siya ng mga 20 running hours. So madali lang parekoy kasi nga magka-accumulate talaga ng moisture ng tubig galing sa hangin yung ating mga compressor. So ngayon mga parekoy, dahil nga may kalumaan na yung ating mga compressor, hindi na natin kayang abutin pa yung ating running hours na binabasihan sa pag-change oil dito. So ginagawa namin mga parekoy,
Chine-check na lang dito yung ating langis kapag nagkakaroon na ng pag-iiba ng kulay. So kailangan na nating i-change oil yung ating mga langis ng compressor dito. So dito mga pare makikita nyo, pinapaikot natin yung ating compressor. Ayan, meron tayong piston sa loob, may mga piston ring din yan. Siyempre yung pula yung ating connecting rod, at saka ito namang umiikot sa gitna is yung ating crankshaft. So meron din yang mga connecting rod bearing na parehas din sa ating mga makina. So kapag naka-encounter kayo mga pare ng ganitong uri ng mga compressor, is huwag kayong matakot baklasin, at madali lang naman yung mga bahagi na ginagawa natin dito. So meron akong video mga pare sa pagpapalit natin ng mga piston ring ng ating compressor. So kung di pa panood, is pwede nyo tingnan sa ating mga nakaraang video. So dahil tapos na, is isasarado natin yung ating bintanilya dito mga pare at mag-proceed na tayo sa ating pangalawang compressor. So syempre pagkatapos natin itong palitan ng langis yung dalawang compressor is kailangan natin itong i-testing para makita natin kung wala bang nagli-leaking dito or wala bang tumatagas na langis sa ating bintanilya, o di kaya dito sa ating drain plug ng ating langis. So parehas mga pare gaya ng sinasabi ko kanina, kapag yung ating hangin na i-compress yan, syempre yung hangin natin may kasamang moisture ng tubig. So lulusot yung tubig sa ating mga piston ring dahil nga mabigat yung kanyang timbang kumpara sa hangin. So malalaglag yung ating hangin mga pare babagsak siya sa end ng ating mga piston ring end natin, yung ating gap sa dulo, at malalaglag yan papunta sa ating crankcase, mahuhulog yan dito sa lalagyanan ng ating langis. So syempre malamang sa katagalan ng gamit ng ating compressor, may iipon lahat ng tubig at saka moisture. So mahalo yan dito sa ating mga langis. So gaya ng sinasabi ko, yung langis natin kapag nahaluan ng tubig is mawawalan ang kanyang element sa pagiging lubrication. So kapag yung ating langis may halong tubig yan, siyempre masisirculate yan kasama yung tubig. So mangyayari mga parikoy, madaling iinit dito yung ating mga compressor, dahil nga yung langis natin na mismong langis is kaya mag-hold ng temperature, ngunit may kasamang tubig. So yung tubig natin mga parikoy, iba ang kanyang density sa ating langis, so madali siyang iinit. So dahil kasama na siya sa langis, kapag sige gamit dito yung ating compressor mga parikoy, nawawala ng lubrication, madaling iinit yung ating compressor, lalong-lalo na mga pare yung kanyang cylinder head. At ang mangyayari dito kapag sige init yan is sasabog dito yung ating cylinder head gasket. So magpapalit na naman tayo ng ating cylinder head gasket. So bago pa mangyari mga pare preventive maintenance kasama na sa ating maintenance system is magkakaroon na tayo ng maagang change oil bago pa masira dito yung ating mga cylinder head gasket. So sa ating cylinder head gasket mga pare pag di nyo nagapan kung may ganitong compressor kayo, nasira, sumabog yung ating cylinder head or pumutok yung ating cylinder head gasket. So kapag gasket naman, pwede lang natin gamitan ng mga billumoid na mga gasket, at okay na okay yan mga parikoy, hindi na yan sasabog pa. Basta ba ay mag-change oil lang kagad tayo mga parikoy bago pa mabot sa tamang oras. So eto mga parikoy, yung sinasabi ko kanina, yung ating end play, yung ginagawa natin, at eto naman sa gilid, yung ating side play. So yung side play mga pare ko, chine-check yan upang makita natin na may clearance ang kanyang connecting rod sa ating crankshaft, at kapag ito ay naikot ay hindi siya maiipit at hindi magkakaroon ng overheating. So dito naman sa ilalim mga pare ko, yung ginawa kanya, yung parang sinisikwat, is chine-check kung may clearance yung ating lower cap at saka upper cap ng ating connecting rod, para makita naman na walang alog kapag naiikot dito or nagkakaroon na ng compression sa pag-angat at pagbaba sa top dead center at saka bottom dead center. So eto mga pare ko, tapos na tayong maglagay ng panibagong langis. So gagawin natin ngayon, at syempre makikita nyo naman na panibagong langis natin, ayan mga pare ko, lube oil 40. So kitang kita mga pare ko na nasisilaw sa ilaw yung ating bagong langis. So ayan, papakita ko lang sa inyo mga pare ko, dito tayo naglalagay ng langis kapag nagta-top up tayo, nagdadagdag, o di kaya mag-change oil ng panibagong langis. So dyan tayo naglalagay. So dahil okay na mga pare ko, kailangan natin i-testing yung ating mga panibagong compressor. Papaanda rin natin, at syempre titingnan natin mga pare ko kung wala bang leaking sa bawat gilid nito. So ayan, working as it should yung ating compressor dito. At sa pag-iikot natin, wala naman tayong nakitang leaking. So good job yung ating ginagawa dito. So shout out na lang sa aking kadete na nagawa dito, si Almar, si Nining. So
good job sa iyo pare ko. So ito namang pangalawa, i-check din natin yung kanyang gawa. So ayan, swabe yung kanyang ikot at wala namang tagas sa gilid at saka sa ilalim ng ating compressor. Good job din ang iyong gawa pare ko. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa ating counting video at tutorial sa pagpapalit ng langis ng ating mga 2-stage air compressor. So kung mayroon kayong gustong idagdag mga parekoy sa ating mga tutorial at saka sa ating counting kaalaman is huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section at kung ano pa ang mga bagay na dapat ating pag-usapan. So maraming salamat sa inyo, God bless, and as always, peace!